Oh, sa lahat ng viewers dyan ng Manager TV, please subscribe and click the notification button. God first. Dadaan si Yorme. Dito yung dadaan mo. Uy, ready na. Sana'y nalaman Pindot pala yun. Hindi mo makamasak. Good morning. Good morning. Good morning. Let's give our hands honor. gentlemen, we have reached a point in our program that promises to uplift our spirit and ignite our passion. They say that inspiration is a spark that can light a fire in our hearts. To share a words of wisdom and to motivate us further, let us hear from our very supportive and beautiful Manila City Vice Mayor,
Angela Lei Chi Atienza. Let's give her a big round. Magandang umaga po. Mike. Kamusta po kayo? Narinig niyo ako? Ayun. Well, unang-una, magandang umaga sa ating napakagaling na alkalde si Yormes Co. Moreno Dumagoso. Palakpakan niyo siya! Dahil kung wala siya, walang ganitong programa dito sa Maynila. But nevertheless, magandang umaga rin kay Sir Paul John Ramos, ang acting director TESDA Manila na sumusuporta sa atin. Palakpakan nila siya. Si Ma'am Esther Ferrer, ang OIC ng MMDC. At ang ating napakagaling na hindi na natutulog, si Direk J. De La Fuente ng MDS. Hindi lang livelihood ang ginagawa o iniisip niya, kung itulong rin sa lahat ng mga nasasalanta ng kung ano-anong sakuna. But anyway, nandito ako, first and foremost, to say that together with Yorme, we are very proud of you. Because for one, alam namin na tinutulungan niyo ang mga sarili na makatayo. And sa lahat ng nangyayari ngayong krisis, dito sa ating bansa, lalo na sa ating bansa, the only way for you to succeed is kung talagang subukan yung tumayo sa inyong mga. At dahil ang TESDA at ang ating alkalde, ang vision niya through the Minimum Basic Needs Program na habang nagpo-provide na employment sa mga Manileño, sila rin o tayo rin ay nagtuturo na mag-livelihood. Pero for anything, gusto ko lang i-share sa inyo. Hindi ko hahabaan ito dahil alam ko excited na kayo makausap at marinig ang mensahe ng ating alkalde. Gusto ko lang malaman ninyo. Even the time mo ako'y nagpaplano tumakbo bilang konsehal, talagang pinapanalangin ko ay mas paigtingin ang livelihood program dito sa Manila. Dahil sa lahat ng mangyayari sa buhay natin, the only way to equip you is kung marunong kayong tumayo sa inyong mga paa. Hindi kailangan ng malaking investment o puhunan. Minsan ang puhunan natin ay ating mga sarili at ang ating determinasyon na mag-succeed sa buhay. Kaya dahil dyan, palakpakan nyo ang inyong mga sarili sa pag-graduate nyo kahit sa mga puso nyo. Ibuhan mo para makatayo kayo sa inyong mga paa. But if there's anything really, ang pinaka-kinikilig ang aking puso dahil ang mga pinangako namin ni Yorme, lalo mga pinangako niya na paigtingin ang livelihood program dito sa Maynila. Ngayon, nakikita niyo na ito ay naisa sa katuparan na at tuloy-tuloy itong mangyayari dahil ganun kayo kamahal ni Yorme Isko na Dumagoso. At bilang advocate ng livelihood, bilang vice-alkalde ng ating napakagaling na alkalde, bilang presiding officer, nakakaasa kayo na susuporta ako ng buong pagdating sa livelihood program ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. Dahil ang gusto namin, malang araw, pagtapos na ang lahat ng ito, ligasiyan namin ang buhay niyo na nag-succeed dahil sa tulong ng gobyerno dito sa Manila. Maraming salamat po sa inyo lahat. At lagi kayong mag-iingat at sana naway gawin yung kayamanan kung ano man ang natutunan niyo ngayon. Dahil yan din ang susi para sa kayamanan ninyo balang araw. Maraming salamat. Manila! Fighters! Thank you so much, guys, for inspiring us and congratulating our graduates. Salamat po, Vice. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat.
ating MDSW family. At dito naman sa ating MMDC, ang ating minamahal na si Ma'am Esther Ferrer. At ang ating partner sa national government, no? Ang ating regional director, Ma'am Angelina Carion, na kasama natin ngayon naman si Mr. Paul Jan Ramos, ang acting district director ng TESTA Office Manila. Ayan. At siyempre, yung Vice Mayor kung may asim pa. Pinakamagandang Vice Mayor sa buong Pilipinas. Siyempre, maganda ang Manila niya. Katulad yun. Yung mga asim ko. But I'm happy today. Ay, teka muna. Paano kayo nakapunta rito sa Pedro Guimara? Sumakay kayo ng jeep? Sino sumakay ng jeep? Taas naman. Sino nakalibre? Okay. Masaya na ako. Basta tumama kayo sa programa ng gobyerno. Yun naman ay aking kinalulugod. Sa bawat matitikmang programa ng gobyerno para sa tao, at yun ay naramdaman ng tao, yun po'y tagumpay, maliit na tagumpay namin. At yun ang nagbibigay ng baterya sa akin na to keep on going. Tulad ngayon, 735 individuals again will be properly equipped through skills that provided by the city government. Ibig sabihin, hindi natigil ang pamahalang lungsod kahit na may krisis, tayo kinakarap na bigyan ng mga tools, skills, yung mamamayan para na sa ganoon, sa oras na medyo gumagamang na muli ang ekonomiya, ay yung mahanaping empleyado sa lungsod ng Maynila ay peak para doon sa particular na task. Dito sa Maynila, lagi kong sinasabi nga na sa mga negosyante, sabi ko, welcome po kayo sa Maynila. Magaang magbukas ng negosyo sa Maynila dahil niluluwagan ko ang mga ilang alituntunin upang sa lahat ng madaling panahon makapagbukas ng negosyo ang negosyante. Bakit? Anong dahilan? Dalawang bagay. Unang-unang bagay ay dahil gusto ko yung mga taga-Maynila magkaroon ng trabaho. Dahil ang trabaho ay bahagi ng pulisiya ng inyong lingkod under the MBN program. MBN, ibig sabihin, minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. Jobs creation. Pero ayoko naman mapapaya na kapag inire-recommend ako yung mga taga-Maynila sa mga negosyong nagbubukas sa Maynila, gusto ko naman maalam yung ating mga future employees or even entrepreneur sa lungsod ng Maynila. In fact, yan ang lagi ko sinasabi sa mga negosyo. Sabi ko, pwede ba ako makisuyo sa inyo? Ako. Pag magbubukas na kayong negosyo, naprobahan na ng gobyerno ng Maynila, ang pakiusap ko lang, hindi ko naman ipinipilit dahil ayoko naman pakialaman ang hanap buhay nila, pero ang pinakikisuyo ko, kung po pwede sana, ang kunin ninyong trabahante, empleyado, o kasama sa negosyo ay tagalungsod ng Maynila. Kaya today, ito'y isang patunay na patuloy na hindi titigil at mapipigilan ang ating pamahalang lungsod to fully equip our people for future endeavors. At yung iba nga sa inyo dyan, alamang, may konting naisubi, naitabi, meron na kayong kaalaman. Nandun ako, yung iba sa inyo, maghahanap buhay.
Yung iba sa inyo, mamumuhunan. Yung iba sa inyo, pupunta sa Mumbai. Bali. Ganda bali-bali po to. Dahil sa kagustuhan ninyo, gawin sa lalong madaling panahon ang bagay na natutunan ninyo sa pagiging entrepreneur. And I'm pretty sure some of you also, pagtapos ang araw nito, mag-iikot na sa Maynila. Mag-a-apply na ng trabaho. And with the certification of TESDA and the city government, at least, matapos ang ilong ko na makapaglalakad at kaharap sa mga negosyante na yung maghahanap ng trabaho sa Maynila, na taga Maynila, na produkto ng MNDC ay fully equipped and properly equipped. That is why I am proud of you. How about PWDs? Ayan. Sa Maynila, senior citizen, pwede magtrabaho. PWDs, pwede magtrabaho. Make equal opportunity because that is the policy of yours truly. Yan ang talagang medyo, ano ko dyan, medyo pinanggigigilan kayo. Gusto ko lahat magkaroon ng equal or patas na pagkakataon. Kaya, sana someday, pag nagamit nyo na yung natutunan ninyo, whether sa trabaho o sa paghahanap buhay, huwag nyo sasayangin yung opportunity. Galingan ninyo. Happy ba kayo? Yes! Talaga? Yes! Sulit ba? Yes! Kung napasa ba? Anong tumila po? There are so many things that we have experienced, but I'm really happy. Chichi and I, and the entire city council is very happy and proud to each and every one of you. Now, but in the same manner, we are grateful to our partner, TESDA. Palakpakan natin ang TESDA. Hindi lang natin sila partner to provide skills. Aba, talaga naman. Sana to, mabasahan mo lang ito mga to. Para dumami pa. Inabot nyo ba yun? Gremlins? Pero hindi gusto mong dumami na mabuti. Sapagkat ang TESDA po hindi lang katulong ng Maynila at mga batang Maynila to provide skills and equipping our people. Sila po ay tumulong din sa atin. Kumulang 1 milyong piso ang donation ng TESDA sa atin. Muna nakita ng mga gamit na yan. Nakaraan, binigyan din tayo. O ngayon, binigyan tayo ulit. Sabi ko nga, sana umulan na mamaya. Para paglabas ni Jan, dumami siya. O yung iba dyan, magagamit naman natin saan? Palawak na ng palawak itong programa natin ito. Pati sa Boys Town, magsisimula na rin tayo magturo sa mga batang Maynila, tangan-tangan ng inyong pamahalang lungsod at pinangangalagaan ng ating Manila social welfare. Kaya sa inyo, sa mga magulang ninyo, ewan ko lang kung may jowa kayo. Meron? Sino ang walang jowa? Nasa kamay? Gusto nyo ayuda jowa? Lalaki yung jowa. O mga lalaki, taas lahat ng mga lalaki. Taas lahat ng lalaki. Okay, masyadong madali. Mahalang kata sa paper. Ang hirap ng buhay ngayon. But, kidding aside, pumanatag kayo. Crisis ngayon, nakita nyo, nakaisip ang inyong pamahalang lungsod. May kita ang driver, may kita ang operator, nabentahan ng gasolinahan,
Higit sa lahat, walang bayad sa pamasahe ang Tagalusod ng Manila. Now, yung ating mga nakisapi na mga driver, nasaan man sila ngayon? Samang kalsada na naglilingkod kasama ng pamahalaan lungsod sa ating mamamayan. Pwede ba iparamdam natin sa kanila yung ating pasasalamat? Palakpakan natin ang pinakamalakas yung palakpak para sa mga driver ng Manila. Mukhang gawa mo, driver. Palduin. Okay, lagi mo, nag-umpisa 3 bulig. Ha? Tapos last Monday, ginawa kong 3.5. Kanina umaga, alas 7 ng umaga, ginawa ko ng 4,000. Kaya malamang, nakikita kita sa Santa Mesa mamaya. O baka sa Quirino. Gusto ko lang pasayahin kayo. And I want you to be proud of yourself because I am proud of you. And I'm really happy. I'm really happy that good things will come to you later on. If not later on, in the near future. So for now, manatag kayo, I will do my best. Tandaan ninyo, nakaraos nga tayo ng pandemya eh. Yun, yung pandemya. Bilat na mata mo, takot ka pa sa kalusugan mo. Tama ba? Nakatawid tayo. 8 buwan, walang nagutom sa Maynila noong panahon ng pandemya. Ngayon pa kaya, gas lang yan. Bumibili nga kami, reducing. Walang laban niya sa gin. Mas matapang ang gin, high octane. But kidding aside, we will survive. Lahat ng bagay may katapusan. Ganun din ang problema sa buhay. But for now, we people, government, national and local, and private sector must come together. We must come together. Kailangan natin magbalikatan, mag-atangan, tulong-tulong. Because at the end of the day, nobody will come to our country and help Filipinos. Tayo lang, kapwa Pilipino, ang tutulong sa kapwa Pilipino. Bilang Pilipino at Manileño, mairaraos natin to, itatawid natin to. Huwag kayong maglala, pag wala na akong maipiga sa Bimpo, nakita niyo yung clock tower, dadalhin ko yan kay Tambunting. Makaraos lang kayo. Makatawid lang tayo. Manatag kayo, I will do my best. Ang gobyerno ng Maynila ay hindi perfecto. 10 na nga kayo mga kasama na ako. Pero ito lang sigurado ako, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. So for now, hold on. Kapit lang. Kumapit ka nga sa jowa mong niloloko. Crisis pa kayo. Nakatiis ka na. Sa jowa mo, puro pasakit ang binibigay sa'yo. Crisis lang yan. Jowa mo nga, nagpasanggol. Tama ba? Ang sakit! Kaya tayo sa Maynila, chill-chill lang. Tuloy! So ulit, to your parents and family, to each and every one of you, congratulations! At pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Sabay-sabay, Manila!
machine.